the regions beyond. I must go, I must go. Ready? Sing. To the regions beyond. I must go, I must go. Where the story has never been told. To the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of old. To the regions beyond, I must go, I must go till the world, all the world, His salvation shall know. To the hardest of places He calls me to go, not thinking of comfort or ease. The world may pronounce me a dreamer, a fool. Enough is the Master I please. To the regions beyond, I must go, I must go till the world, all the world, His salvation shall know. O ye that are spending your leisure and parts in pleasures of foolish and fun, away from your selfishness, fully of sin, and go to the regions beyond. To the regions beyond, I must go, I must go till the world, all the world, His salvation shall know. Last verse. There are other lost sheep that the Master must bring, and they must the message be told. He sends me to gather them out of all lands and welcome them back to His fold. To the regions beyond, I must go, I must go till the world, all the world, His salvation shall know. Muli po, hymn number 151. 151. Atin po ang My sheep know my voice. My sheep know my voice, and the path that I take. Ready? Sing. My sheep know my voice, and the path that I take. They follow wherever I go. My sheep know my voice, and come on my call. But a stranger's voice they do not know. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray.
sheep know my voice, and the pastures all green, where I lead them so often to feed. My sheep know my voice, and the cool sparkling stream, where beside its still waters I live. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. And first, my sheep know my voice, and the valley of death, through which I shall lead them someday. But no danger nor harm can touch one of them, for I will be with them always. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Amen. Salamat po sa napakaganda po nating mga awitin sa Panginoon. Tayo po ay congregational singing at yan din po ang ating special number sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon Diyos. At ngayon po ay makikinig na po tayo ng salita ng Panginoon. At ang ating pong tagapagsalita ay galing po sa Puritan Baptist Church. At yan din po kami yung galing. Boss. At yan po natin si Reverend Roman. Mabiyayang maga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at nilob niya na matuloy po itong ating Bible Conference, bagamat may mga pagbabanta na ma-postpone. Pero salamat, natuloy pa rin. Salamat sa Diyos at salamat din sa Panginoon. At nakarating tayo dito ng maluwalhati, ligtas at matiwasay. Iningatan niya tayo. Salamat sa Diyos. Salamat po at nakarating po yung ating mga kaibigang mga pastor sa Atimonan, sa Gumaka. Sarap ng fellowship. Napakasarap na tayo ay mag-fellowship sa salita ng Diyos. So, ngayon po umaga, ay hindi ko na patatagalan pa dahil 2 oras po ito. Haba ng preaching. Alright. Ang nakasign sa aking topic ay yung kapanganakang muli, no? At yan ay paliliwanag po natin in the light of the Holy Scriptures. Yan. Mahalaga po yan, yung kapanganakang muli. Marami po kasi hindi nakakaintindi niya, maski mga pastor. Hindi po nila naintindihan yung mahalagang papel ng banal na espiritu sa gawain ng pagliligtas.
ang kaligtasan po ay mula sa kahatulan, ay sa pamagitan lamang po yan ng finished work ni Jesus Christ. Aminado naman po tayo, tanggap po natin yan, at yan naman po ay nasa Bible, yung pong kanyang kamatayan sa krus, yung muling niyang pagkabuhay mula sa mga patay, at wala nang iba. Wala nang ibang kaparaanan ng kaligtasan, kundi yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo at pagkabuhay niyang mag-uli. Wala na pong ibang kaparaanan upang saan tayo maligtas, kundi yan lamang po. At ang unang bagay na dapat pong gawin ng isang abang makasalanan ay yung pong mga manangan siya sa ginawa po ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kinakailangan niya magsisi sa kanyang mga kasalanan, sumampalataya sa Panginoon Kristo, at manangan sa kanyang dugo na nabuo sa krus, sapagkat kung walang pagkabubo ng dugo o pagkabus ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ang pagpapalang o ang papawi ng kasalanan o yung pagpapawalang sala, justification. At ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay sa pamagitan lamang po ng pananampalataya kay Kristo Jesus at wala nang iba. Kaya nga po, sinasabi natin na faith plus nothing. Yan. Hindi faith plus works equals justification. Di po. Justification is only by faith apart from any human works and merit. Yan. Ngayon, ang tanong ito po. Lahat po ba ng sumasampalataya kay Jesus Christ sa kanyang death, burial, and resurrection ay saved? Yan. Basta ho ba sumampalataya lamang kay Kristo sa kanyang death, burial, and resurrection, saved na po. Basta niniwala sa gospel. Alam naman po natin ang gospel has the power to save. Di ba? It is the power of God unto salvation to everyone who believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Yan tanong ho basta ho ba sumampalataya, saved na? Yan. Marami po nagkiklaim na sila po ay sumasampalataya sa Panginoon Jesus Kung kaya nakakatiyak daw po sila ng kanilang kaligtasan. Tiyak na po sila na pag sila'y namatay, sigurado sa langit na sila pupunta. Yan po ang palaging ipinangangaral. Yan po ay common na ho yan. Widespread na po yan. Ho. Ang tanong po ay ganito. Paano po malalaman kung pananampalataya ng isang tao ay genuine? Yan ang tanong. Paano mo malalaman na ang iyong pananampalataya ay nakapagliligtas? Na yung pananampalataya, yan na nga po yung pananampalatayang galing sa Diyos, nakapagliligtas. Kasi maski ho yung mga, ito palagi ko sinasabi sa aking mga pangangaral, yung mga peking Sovereign Grace Landmark Baptist, yan din po tinuturo nila Simpleng pananampalataya kay Kristo, save na. Manampalataya lang sa kanyang death, burial, and resurrection, save na. Kaya sabi nila, kahit Arminian, na hindi niwala sa doctrines of grace, basta raw sumampalataya kay Jesus Christ. In the person of Jesus Christ, save yun. Regardless kung ano man ang kanyang theological belief or persuasion. Whether naniniwala siya sa Calvinism or Arminianism, it doesn't matter. As long as yung taong yon ay nananalig kay Jesus Christ. Wala ho kayong nakikitang problema ho doon sa ganung statement. Titingnan po natin, mga kapatid. Ngayon, bakit po natin itinatanong ito? Kasi ho, ito po mga kapatid, sapagkat hindi po lahat ng pananampalataya kay Kristo ay nakapagliligtas. There is a faith in Christ that saves, but there is also a faith in Christ that does not save. It is a non-saving faith. It is a faith that cannot save. At yan po ang dapat nating maintindihan. Ngayon, if there is such a thing as a faith in Christ which does not save, at sigurado, meron po yan. Hindi ho natin may didinay po yan. Then, gaano kadali ang madaya patungkol sa aking pananampalataya?
Baka ako'y nadaya. Baka tayo nadaya, kayo nadaya. Kaya siguro daw natin na yung ating pananampalataya ay tunay nga. Kasi hindi ho lahat ng nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus ay totoong pinawalang sala at nakaranas ng kaligtasan. Bakit po? Dahil hindi po lahat ng pananampalataya kay Jesus ay genuine. O totoo. Now, tingnan po natin sa Bible ang mga halimbawa po ng mga non-saving faith. Nag-believe pero hindi saved. John chapter 2. Yan. In John chapter 2. Hello. Ay, dito lang. Sa John chapter 2, dito po sa talatang 22, 23. Siguro ito na lang, mas mabilis. Cellphone. Okay. Tingnan po natin mga example sa Bible. Ha? Sa John chapter 2, verse 23. Now when he was in Jerusalem, referring to Jesus Christ, at the Passover and the feast day, many believed in His name. Ayan, nag-believe in His name when they saw the miracles which He did. Tanong, save na ito? Ay, tingnan ho natin, verse 24. But Jesus did not commit Himself unto them. Parang diskumpiyado pa ang Panginoon. Bakit? Because He knew all men. Parang duda pa ang Panginoon, ano? Kung mo nag-believe na save na. Diskumpiyado po ang Panginoon. Alam niya na hindi tunay yung kanilang pag-believe. Di ba? Oh. Isa pa, doon po sa John chapter 8. Di na ho natin patatagalin pa po yan. Marami pa ho kasi tayo di-discuss. In John chapter 8, dito po sa verse 31, marami din pong nag-believe po dito. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. Kanino niya po sinabi ito? Verse 30. As He spake these words, many believed on Him. Tanong, save na ho yan? Basta lang ba nag-believe, save na? Bakit sabi ng Panginoon, if? Para bang ang Panginoon ay hindi pa sigurado. Parang diskumpiyado pa siya. Kailangan patunayan nila na yung kanilang pananampalataya kay Jesus Christ ay tunay. Paano? If they will continue in His Word. Then, dun palang mapapatunayan na sila nga ay mga disciples ni Jesus Christ. Ngayon, after that, nagpatuloy ang Panginoon sa kanyang words, sa kanyang pagtuturo. O ano nangyari? Nagpatuloy ho ba sila? Hindi po. Sapagkat sa bandang huli, babatuhin na po ang Panginoong Sus. Tingnan niyo po, sa talatang last verse. Verse 59. Then took they. Sino yung they? Yung nag-believe. Sa verse 30. They took up stones to cast at Him, but Jesus had Himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. You see? O yan yung nag-believe. Babatuhin na si Jesus Christ. So, hindi totoong mga alagad. Hindi totoong mga saved. Tama? Pero nag-believe. You see? Another verse. In John chapter 12. Ang dami po niyan. Siguro, last sa ating titingnan. John 12:42. John 12 verse 42. Ganito po ang sabi. Nevertheless, among the chief rulers also many believed on Him. Tanong, save na yan? Tingnan natin. But because of the Pharisees, they did not confess Him. Nag-believe pero ayaw nila i-confess. Ayaw lang malantad. Ayaw nila ipakita na sila ay sumampalataya, nag-believe kay Jesus Christ. Bakit? May takot. Meron silang fear of men. Lest they should be put out of the synagogue. Verse 43, for they love the praise of men more than the praise of God. Ayan po, mga kapatid, ang mga sinasabing sumampalataya. Yan. You see? Pero tinuloy yung Panginoon. Ang kanyang aral, 44, Jesus Christ then said, He that believeth on me, believeth not on me, but on Him that sent me. And then here in verse 48, He that rejecteth me, and receiveth not my words. Ang hindi tumatanggap sa mga salita o aral ni Kristo
ay katumbas din yan ng pag-reject kay Jesus Christ. Ganon din naman. Ang tunay na sumasampalataya kay Kristo, tinatanggap po nila ang mga salita o aral ni Kristo. Hindi yung tinatakwil. Kaya ang totoong save, ang totoong sumampalataya kay Jesus Christ, tinatanggap din ang mga aral ni Kristo. Eh paano kung nire-reject? Pero nag-believe naman daw. Save yun? Ang ginagawa kasi nila, binubukod nila si Jesus Christ sa kanyang katuruan. Ang pag-believe daw in the person, not in the doctrine. Kaya kahit na raw ang tao hindi maniwala sa doctrines of grace ni Jesus Christ, save pa rin yun. Oh. Maniwala tayo doon, save yun. Eh sa inyo na lang yan. Hindi ko ganyan turo ng Panginoong Sus. Ang sumasampalataya in the person of Christ, sumasampalataya din in the doctrines of Christ. Ngayon, pag nire-reject nila, ayaw nila sa aral ni Kristo, di maliwanag yan, ayaw din nila kay Kristo. So, hindi totoo yung kanilang confession of faith. Yung profession of faith nila, spurious. Nakita po natin? Mga kapatid, yan. Ang faith po kasi mga kapatid, hindi basta isang intellectual na paniniwala o pagsang-ayon sa katotohanan lamang. Hindi po yan intellectual asset to the truth. Hindi po yan intellectual agreement lamang po yan, kundi ito po ay isang buhay at aktibong prinsipyo. It is an active, it is an alive, active principle of life. Yan ho. Pag-aaralan natin tunay na kakatangian ng pananampalataya. Ngayon po, balikan po natin muli yung mahalaga po nating katanungan. Paano po malalaman kung ang pananampalataya ay totoo o hindi? Ang Biblia po ang magpapaliwanag niyan. Sa Biblia po tayo. Ang Biblia lamang po ang makapagpapaliwanag kung ano ang tunay at tama at pananampalatayang nakapagliligtas. Hindi yung sabi-sabi. Titingnan po natin. So sa puntong ito, ay atin pong tutunghayan yung mga biblical characteristics of saving faith. Tanungin po natin, saan po ba nanggagaling ang saving faith? So tingnan po natin the source. Importante po yung source na malaman. Yan po ba'y galing sa Diyos o galing sa tao? Yan. Una, ang tunay na pananampalatay na kapagliligtas, galing po yan sa Diyos bilang kaloob. At yun naman po, napakaliwanag naman sa Ephesians chapter 2, verse 8, di ba? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Yung pronoun na it, ang antecedent niya, yung faith, yun ang pinakamalapit faith. Bagamat ang salvation, ang grace, gift din yan. Pero ang pinakamalapit doon sa gift of God ay yung faith. It is the gift of God. O galing sa Diyos. Galing po. Saving faith is a divine faith. It is God's sovereign gift. Meaning, He bestows it on whom He pleases. Philippians 1:21, ang sabi po doon, it is given. It is given in the behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His name's sake. You see, faith is a gift. It is given. Again, nung si John the Baptist ay nangaral doon po sa wilderness, sabi niya, a man can receive nothing except it be given him from heaven. John chapter 3:27. At yan ay pinatutuhanan ni James, sa James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. Kaloob. Pangalawa, hindi lamang po ang saving faith is a gift from God, kundi it is obtained through Christ as the author and finisher of it. Sinong author ng saving faith? Jesus Christ. Hebrews chapter 12 verse 2. Maliwanag pong sinasabi, Christ is the author of saving faith.
the perfecter also of saving faith. Di ba? Si Peter, sabi niya, 2 Peter 1:1, obtained like precious faith. Meaning yung salitang obtain, receive, tinanggap lang yung faith na yan. So maliwanag, galing sa Father, obtained through Jesus Christ as the author and finisher of faith. Pangatlo, ito po, saving faith is wrought by the Holy Spirit in the heart. 2 Thessalonians 2:13. Basahin po natin. 2 Thessalonians 2:13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. How? Through sanctification, that is regeneration. Sanctification of the Spirit, and ang sunod, belief of the truth. Kaya nakapag-believe kasi na-regenerate. Tama? Hindi ho makapag-believe ang isang tao ng genuine belief, genuine faith, apart from regeneration. Kaya nga sinasabi natin palagi, regeneration precedes faith. Hindi yung faith muna bago regeneration. Mali. Maling kaalaman ng kaligtasan. Hindi po ipinanganak na muli kasi sumampalataya. Mali po. Kundi ipinanganak na muli kaya nakapagsampalataya. Sa makatuwid, ang pananampalataya kay Kristo'y produkto lamang ng kapanganakang isinagawa ng banal na Espiritu. Tama? Ang pananampalatayang nakapagliligtas, yan po yung operasyon ng Diyos. Ang Diyos ang nag-operate niyan eh. Hindi naman tao eh. Faith is the operation of God. Colossians 2:12. Kaya, in salvation, not any faith will avail. Not any faith will avail in salvation. Kundi, yun lamang pananampalatayang inoperate ng Diyos. The faith by the operation of God. Yan lang po yan mga kapatid. Kaya ang saving faith, divine faith, ay hindi katutubo o likas sa tao. Hindi lahat ng tao ay mayroong faith. All men have not faith. 2 Thessalonians 3:2. All men have not faith. At yun namang mayroong faith, ay hindi nila sasabihin na galing ito sa kanila o sa kanilang mga sarili. Yung merong pong, yung nagtataglay ng tunay na pananampalataya, kinikilala po nila na yan po'y kaloob ng Diyos. It is what God works in them. Ayon po yan sa pagkilos ng Diyos sa kanilang mga puso sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang nakapagliligtas na gumawa sa kanilang mga kaluluwa. Yan po ang tinuturo ho ng Biblia. When God operates, He always operates in the inward parts. Pag ang Diyos po ay kumilos, gumawa, palagi ang tinatarget po niya ay puso. Puso ho ang tinatarget po ng Diyos. Basahin po natin yung sinabi po ni Propeta Jeremiah. Ayan, Pastor, libreng paligo na yan. Kung sakali. Matutuloy ang paligo nyo. Nakapondo eh, oh. Ayan. Kami lang po. Time out muna tayo. Jeremiah 39, 33. Okay.
Tuloy. Punta ko tayo, Jeremiah 31, 32. Ayan, napakaliwanag po sinasabi rito ng Biblia. 31, 33. Verse 33. Ganito po sabi, "But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel." Ganito po, papaano i-convert ng Panginoon in the future ang Israel. Regeneration po ito. "After those days, said the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts." Kita nyo? Inward parts, heart, and will be their God, and they shall be my people. Ito yung new covenant ng Diyos sa Israel. Sa ganyang paraan, maliligtas ang sambahayang Israel. At wala ho yung pinagkaiba sa kaligtasan ng mga Hintil. Ganyan po ang pagsasagawa ng kaligtasan ng Diyos sa mga hinirang. So, yan ang dahilan kung bakit ang sabi ho ng Romans 10:9 and 10, "For with the heart man believeth." Saan gumagawa ang pananampalataya ayon sa paggawa ng Diyos? Sa puso. "For with the heart man believeth." So, ang true saving faith, mga kapatid, is found in the heart, not in the head. Kaya hindi ho yan lamang intellectual agreement, intellectual assent to the truth. It is a heart faith, not a head faith. Ano ibig sabihin? Sana makuha nyo. Ibig sabihin ganito. Kahit ang tao maniwala na si Jesus Christ ang Savior, namatay sa krus, blood atonement, namatay, nabuhay na maguli, wala nang ibang kaparangan kaligtasan kundi si Jesus Christ, pwedeng paniwala ng tao yan eh. Head faith yan. Pero pag hindi siya inoperate ng Holy Spirit, baliwala yan. Unawan niyo po? Possible po ng tao ay maniwala sa lahat ng sinasabi ng Biblia. Paniwalaan niya ang lahat ng katotohanan, pero hindi ibig sabihin saved na siya. Ganyan po maraming relihiyon. Intellectual faith ang tawag po dyan, hindi ho heart faith. Puro head lang ho yan. So dito po, pinaliliwanag natin yung kahalagahan ng regeneration. Kasi regeneration precedes faith. This is the divine order. Spiritual awakening, then spiritual believing. No regeneration, no saving faith. No saving faith, no genuine salvation. Walang sino mang makasalanan ang makapagsasampalataya hanggat hindi po siya binibigyan ng Diyos ng tunay na pananampalataya. Wala ho. Kung paano po, walang sino mang tao makakakita, ang taong bulag, hindi makakita hanggang hindi siya bigyan ng Diyos ng paningin. Hindi siya makakita. Ang paningin, kaloob ng Diyos. Yung paggamit ko sa kaloob ng Diyos, yun po yung resulta o consequence ng aking paningin. O yung pagkakita. That is the consequence of my using His gift. So faith is God's gift. Believing is the consequence of my using His gift. Sabi po ni Charles Spurgeon, bilang karagdagan sa kaunawang ito, faith in the living God and His Son Jesus Christ is always the result of the new birth. Ulitin ko po yun. Faith in the living God and His Son Jesus Christ is always the result of the new birth and can never exist except in the regenerate. Whoever has faith is a saved man. Whoever has faith is a saved man. Ang new birth ang magpapasimento sa kaligtasan
ng mga hinirang ng Diyos. Ang new birth ang magpapatunay ng election at redemption ng isang sinner. Malalaman ng sinner, elect siya, malalaman ng sinner na siya pala'y tinubos ni Kristo pag nakaranas siya ng kapanganakang muli. Yan. Kaya hindi po pwedeng saved, nakaranas ng kapanakang muli, tapos hindi siya maniniwalang elect siya. Ano yun? Saan yung napulot yun? Saan yung nabasa sa Biblia yun? Ha? Ang paniniwala ng redemption, tapos election, hindi. Ano yun? Mamimili ka kung gusto mo paniwalaan? Ha? Ganun ba yun? Eh magkakasama yan? Election, redemption, regeneration. Pagdating sa author ng kaligtasan, huwag natin akalain na si Jesus Christ lamang ang author ng salvation. Mali. Ang triune God ang author ng salvation. Yung Father, yung Son, at saka Holy Spirit. The Father is the author of predestination and election. The Son is the author of redemption. The Holy Spirit is the author of regeneration. Eh, napaka-importante ng papel ng banal na Espiritu na ngayon. Wala na, hindi na ho pinahalagahan yan eh. Hindi nga, baka nga hindi nga alam ng iba kung may Holy Spirit nga ba o wala eh. Sa mga Armenian eh, hindi nila alam yan. Non-existent ang Holy Spirit. Kasi ang salvation, kayang gawin ng tao eh. Na hindi na kailangan tulungan ng banal na Espiritu. Natakin niya, tanggapin lang si Kristo eh. Saved na eh. Ang dali ano? Na hindi na kailangan tulungan ng banal na Espiritu. Ang galing. Ay napakaliwanag, by works eh. You see? Yan ang katotohanan. Kailangan mabuksan tayo dyan, mamula tayo dyan. Huwag tayo maniwala sa mga pinangangaral ng mga Armenian. Hindi na naintindihan eh. Bagamat eh, parang nagagalit ako, nagagalit tayo. Kasi naman eh, pagka gusto mo ibahagi, gusto mo ituro, ayaw naman nila tanggapin. Yun nakakalungkot. Hindi natin kinokondem ang mga Armenians. Hindi po. Nako. God forbid. We condemn Armenianism but not the Armenians. Wala ho tayong karapatan. Wala ho tayong authority mag-condemn ng tao. Diyos ho magko-condemn, hindi ho tayo. Bahala ang Diyos dyan mag-judge. Pero we condemn yung mga mali nilang teachings, mga false doctrines. Alright. Pangatlo, karakteristik ng saving faith. Una, kaloob ng Father, at yan ay nakamtan through Christ, at yan ay winort out ng Holy Spirit in the heart. Pang-apat, ang pananampalataya is exercised through grace. Acts 18:27. Basahin po natin ang Acts 18:27. Believe through grace, ang sabi po, nakapagsampalataya, sumampalataya sa pamamagitan ng biyaya. Napakaliwanag niya, kaya talagang salvation by grace. From first to last, from beginning to end, all is grace. Saving grace, sovereign grace. Acts chapter 18:27. And when he, sino yun? Si Apollos. Yeah. When he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. Napakalaki po ng naging tulong po ni Apollos sa mga mananampalataya. At sila po ay naging mga believers. Hindi po sa kanilang mga sarili, kundi, sabi ho dito, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi po likas. Hindi po yan katutubo sa tao.
ni hindi rin po yan bunga ng free will ng tao. Kundi ito po ay kaloob ng Diyos. Ito po ay sa biyaya ng Diyos. Ang saving faith ay fruit po yan ng electing grace. Libreng shower yan. Yan na, pumupondo na rin dun. Eh. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. Yan sabi nila, di ba pastor, sabi dun sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Oh. Good. Sabi mo na, sabi. Ayan, pumupundo na yun. Okay. Tuloy na po tayo. Alright. Analyzein natin Romans 10:17. Kasi may Armenian nagsabi, nung tinanong, saan ang gagaling faith? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ay pang aminin, galing sa tao eh. Yan ang paniniwala nila eh, galing daw sa tao. May nakausap akong pastor, talaga pinaninindigan niyang pananampalataya galing sa tao eh. Doon pa lang, diskumpiyado na ang kaligtasan, no? Sabit na yun. Ang sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ano ibig sabihin yan? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Hindi naman sinabing faith cometh through or faith cometh from the word. Faith cometh from hearing and hearing by the word of God. Hindi. Kundi faith cometh by. So cometh, saan galing yun? Ay sa mga natalakay na natin, galing sa Diyos. So yung hearing and hearing by the word of God, ang ibig lang sabihin niyan, ginagamit ng Diyos yung report of the gospel. Report, kasi sabi diyan ni Isaiah, Lord, who hath believed our report? Wala eh. Walang nag-believe eh. Oh. So, ginagamit ng Diyos yung report of the gospel or the preaching of the word, the preaching of the gospel to convey faith into the hearts of His people. Kaya yung pananampalataya, galing yan sa Diyos. Instrumento ang salita. Para yung pananampalatayang binigay ng Diyos sa Kanya, sa tama kasalanan, ay sampalatayanan niya yung salita, yung ebanghelyo na ipinangaral para siya maligtas. Okay? Kaya hindi makapagsasampalatayang tao sa gospel kung wala siyang faith, kung hindi binigay ng Diyos. Kailangan bigay muna ng Diyos. So yan po ang characteristics. Now, ang ilan pa sa mga additional information ng saving faith, ang lahat na nagtataglay ng saving faith, mga elect lang. Titus 1:1. Diba? The faith of God's elect. Tapos sa mga Armenian, hindi niwala sa eleksyon. Paano nagkaroon ng faith yun? Ha? Diba? Sabi nila, hindi naman mahalaga maniwala ka kung elect ka o hindi. Kita mo turo, ano? Basta lang sumampalataya kay Kristo. So, ibig mo palang sabihin, mayroong non-elect ang pupunta sa langit. Kasi sabi nila, iba naman yung family of God eh. Iba rin yung kingdom of God. Iba rin yung church of God. Yeah. May mga Armenian, wala sa church of God. Pero kasama sila sa kingdom of God at saka
family of God. Bakit? Kasi sumampalataya sila. Ito, tanong ko. Meron bang non-elect sa Church of God? Non-elect. Wala, di ba? Meron bang non-elect sa Kingdom of God? At meron bang non-elect sa Family of God? Lahat yan, puro elect yan. Lahat yan, naniniwala yan sa doctrine of election. Bukod tangi lang ang Armenian na napasama sa Kingdom at Family of God na hindi naniniwala sa eleksyon. Sa inyo na lang ang turong yan. Ang mayroon lang tunay na pananampalatay na kapag liligtas ay elect. So ba't mo itatakwil ang eleksyon? At sasabihin pa ng isang pastor, ako lang ang saved na hindi elect. Kala mo lang. Saan mo napulot yung doktrinang yan? Lahat ng pupunta ng langit, puro elect yun. Election of grace. At sila po, itong mga elect, sila po ay na-ordained to eternal life. Kaya siguradong magbibilib sila once na ipangaral ang ebanghelyo sa kanila in God's appointed time. Acts 13:48. As many as were ordained to eternal life, believe. Yung hindi na-ordain, makakapag-believe ba yun? By his own? Naku po. Ang magbibilib lang yung inordained. At sino nag-ordained? Ang Diyos. Kailan inordained? Before the foundation of the world. Hindi pa umiiral ang tao, hindi pa nakakagawa ng mabuti o masama, inordained na sa eternal life. Kaya sigurado po yun, yung na-ordained sa eternal life, yun ang makapagpapahayag, yun po yung magsasampalataya ng tunay na pananampalataya. So possible po na isang tao magpahayag ng kanyang pananampalataya, pero hindi siya saved. Gaya na nabasa natin kanina. Kasi hindi naman sila ordained to eternal life. So peke yung kalang faith. You see? Kala lang nila saved sila. Kala lang nila may true faith sila. Hindi. Lalo pa kung kine-claim nila, sa kanila galing yon. Paano ka naligtas? Ay, tinanggap ko si Jesus Christ sa aking puso. Ay, sumampalataya ako sa Kanya. Yung mga ganong sagot Armenian ho yun May problema dun Tanda natin, tayo naligtas, hindi dahil sa ating pagsampalatay kay Kristo. Otherwise, meritorious po yan. Meritorious faith po yan. That is equivalent to salvation by works. Mali. Kaya ka nakapagsampalataya dahil kinilos ka ng Diyos. At kaya ka naligtas ka sa awa at biyaya ng Diyos. Kaya pagka may nag-testimony, paano siya naligtas? Ang bida, sarili niya. Hindi nakakaintindi tayo yun. Humigit kumulang, hindi totoong save yun. Sa malamang. Hindi ho. Ang saving faith po, tanda natin, hindi po yan galing sa tao. Hindi po yan nagmumula sa tao. Hindi po yan sa kakayahan ng tao. At hindi lalo na yan sa pamagitan ng free will ng tao. Man did not originate faith. Kapag ang faith ay galing sa tao po, ayon sa kakayahan ng tao, hindi po yan saving faith. Ang faith po na galing sa tao ay natural faith yan. Produced by the flesh. Yan po ay intellectual faith. Or mere assent to the truth. Bagamat correct ang kanyang mga paniniwala. Yan ay historical faith. Yan po ay temporal faith. And sabi nga dun sa believe for a while. Doon sa parable of the sower. Doon sa stony ground hearers, sumampalataya, but for a while. And in time of testing, fall away. Tunay na pananampalataya yun? Hindi yun. So, bear profession of faith. So, ano pong puntos natin dito? Possible po, posible po, na ang isang tao ay nagbibilib sa gospel, nagbibilib kay Jesus Christ, at tanging kay Jesus Christ lamang. Alam niya yung salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Alam niya yan. Tinuturo pa nga niya yan Possible yan.
pero hindi nakaranas ng regeneration. Yeah. Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones, there is the danger of trusting your faith instead of Christ. Of trusting your belief without really becoming regenerate. It is a terrible possibility. These are people who have been brought up in Christian home and atmosphere, who have always heard these things, and in a sense have always accepted them, and have always believed and said the right things, but still, they may not be Christians. In regeneration, ang Holy Spirit po ang nag-a-apply sa believing sinner, yung merits of Christ's redemption. Dahil nga sila ay chosen by the Father before the foundation of the world, redeemed by the Son, so yung salvation tapos na eh. Accomplished na eh. Purchased na eh. Secured na ni Jesus Christ eh. So kailangan mapunta yan, kailangan i-apply yan doon sa mga elect. How? Sa pamagitan ng Holy Spirit. I-apply niya. Ngayon, para ma-apply yan, kailangan yung sinner mag-repent. Yung sinner mag-believe kasi yun ang requirement eh. Eh, paano nga gagawin yun? By his own? By himself? Hindi. Gagawang Holy Spirit. Bibigyan ng repentance, bibigyan ng faith. Para hindi masayang yung kamatayan ni Kristo. Kaya mali talaga yung namatay si Kristo para sa lahat eh. Kasi hindi naman lahat maliligtas. Hindi naman lahat magbibilib eh. Di ba? Kaya hindi namatay si Kristo para sa lahat. E di sayang kung hindi sila sumampalataya. Sayang dugo niya. Nakita ho niyo? Kaya wala hong kabiguan, wala hong kapalpakan sa pagliligtas ng Diyos. Perfect lahat, perfect. Perfect. Walang isang kaluluwa na ibinigay ng Ama sa Anak na mapapahamak. Sinabi na ho yan ng Panginoon Jesus. Kundi lahat yan bubuhay niya. All that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. The sinner has been given faith that enables him to receive the gift of eternal life. Tagaluin natin. Ang makasalanan ay binigyan ng Diyos ng pananampalataya na nakapagliligtas upang magawa niyang tanggapin yung kaloob na walang bayad na buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi siya bibigyan ng pananampalataya, ay hindi niya tatanggapin yung kaloob na walang bayad, na walang ba kundi buhay na walang hanggan. Kaya nga may kanta tayo, di ba, yung He included me. Yeah. Yung tatlong persona sa isang Diyos, nandun ho lahat, oh. Tingnan po natin ho yun. Page 300. Yeah, sa songbook. Ayan. Kaya yung ating mga kanta, siguraduhin natin, doctrinally sound. Doctrinally correct. Kaya piling-pili po ni Brother Cockrell po ito eh. Yeah. Baka meron dito, Armenian pa eh. Tingnan ko rin minsan eh. Kine-check ko rin eh. Baka Armenian na mensahe. Tingnan nyo, verse 1. It's about the Father. Before the world began, God the Father, loved me, then He chose me for His own, an heir, a throne. His rich eternal love wrote my name above. In the eternity past, before the foundation of the world, nakasulat na po ang pangalan sa aklat ng Kordero ng buhay. Sinigurado na yung salvation eh. Wala nang kawalan. Sinulat na eh. Wala nang burahan ho yan. Pag isinulat na, hindi na buburahin yan. Kaya kung totoo ang kaligtasan nawawala, ang daming bura. Nako, madudumi. Dudumi yung aklat eh. Puro bura. Ay, hindi nakapanatili. Bura. Hindi nakapag-persevere. Bura. Ang bihira. Kaya nga isinulat eh. Para sigurado na eh. Wala nang burahan niya. Indelible yan eh. Oh. Verse 2.
O, stanza 2, Christ. O, it's about the Son of God. Christ paid my debt one day, the only way. He died upon the tree to set me free. In pure and sovereign grace, Jesus took my place. Thank God, He included me. Third stanza, it's about the Holy Spirit. In time, the Spirit sought. Kita nyo, Holy Spirit ang gumawa eh. Siya ang naghanap sa atin, hindi tayo nakahanap sa Kanya. Ever since, ang Diyos ang naghanap, hindi ang tao. Wag daw, Adam! O, see, hinahanap ng Diyos si Adan. Hanggang ngayon, ang Diyos ang naghahanap. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Romans 10:20, I was found by them who sought me not. Ako'y nasumpungan nila na hindi naghanap sa akin. Ang Diyos ang naghanap sa atin, hindi ho tayo. Puro tayo tago. Ayaw natin magpahanap. Takas tayo ng takas. Salamat na lang, hindi tayo binitawan ng ating Panginoong Sus. Amen. Hinanap niya tayo kahit saan tayo lungga para tayo mga bayawak. Pasok sa anumang lungga ng kasalanan. At kung tayo natagpuan ng Panginoon, hinila tayo. Labas ka dyan. He broke, sabi ko dito, in time the Spirit sought and grace was wrought. He took the Word of God, the mighty rod. Nakaw yan, kasi matigas eh. He broke my stony heart. Look at this. And did faith impart. Thank God. He included. Kaya kanino ang kapurihan? Kanino ang kaluwalhatian? Hati tayo, hati. Sa Diyos at sa atin. Uli! Lahat ng kapurihan sa Diyos. Hindi sa amin, o Panginoon, hindi sa amin. Ang kaluwalhatian, ang kapurihan, kundi sa inyo lamang. Kapal naman ng mukha natin, makikihati pa tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Armenian, makikihati sila. Kasi 50-50. Cooperation ng Diyos at ng tao. May bahagi daw ang tao sa kaligtasan. Kita mo yan, gaano kasama yan. Nakikihati sa Diyos. Hindi na nahiya. Wala kang kontribusyon. So, save ba yung ganyan? Sige nga. Hindi naintindihan? Ito po mga kapatid. So ngayon, alam na natin yung kahalagahan ng regeneration na hindi tinuturo yan eh. Hindi binibigyan ng diin yan eh. Ng mga Armenian. So ngayon, ito na ang tanong. Kanina, paano malalaman ang pananampalataya genuine? Ayan eh, sa pamagitan ng pagkilos ng Holy Spirit. Ito na, tanong. Paano malalaman na ikaw nga kinilos ng Holy Spirit? Paano mo mapapatunayan ikaw nga'y nakaranas ng kapanganakang muli? Paano mo mapapatunayan na ang pananampalataya mo ay bunga ng regeneration? Yan. Dito na magkakatalo, mga kapatid. No? Bagamat hindi natin alam ang puso ng tao, hindi naman natin nakikita yan eh. Bagamat ang sabi believe in the heart. Nakikita ba natin puso ng tao? Hindi naman. Diyos lang nakakita niyan. So, paano natin malalaman na yung faith na nasa puso niya, genuine? Yan yung pinag-usapan namin kanina. Pastor Austria, Pastor Arnold, Pastor Danseco. Sa bunga. Kailangan tunay na bunga, hindi bungang araw. Bunga, mga kapatid. Ang Holy Spirit din po ang magpapatunay na yung taong yon ay saved. Kasi siya ang may author ng regeneration. Di siya rin ang magpapatunay na saved na yung taong yon. Kaya nga sabi ng Romans 8:14, the Spirit itself, tingnan po natin, Romans 8:14. Holy Spirit po, pag hindi gumawa sa iyo banal Espiritu, pag walang ginagawa Holy Spirit, magtanong ka na, magtaka ka na. Baka hindi ka pa nakakaranas ng kapanganakan muli. Romans 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ang lahat ng pinapatnubayan ng banal Espiritu, yan ho,
Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sino nagpapatnubay? Espiritu ng Diyos. Talatang 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo. Hindi kayong peking sovereign gracer ang magpapatotoo na mga Armenian ay saved din. Ang bira yan. Ha? Paano mo nalaman? Sabi pang ganito. Yung mga Armenian na yan, binigyan din ng Diyos yan ng pananampalataya. Elect din yan. Kasi they believe in the person of Jesus Christ. Kaya save yan. Yung pananampalataya, galing din sa Diyos yan. Ha? Paano mo nalaman? Bakit nakita mo? Sinabi sa'yo ng Diyos na genuine yung pananampalataya nila? Assumption mo lang yan eh. Patunayan mo. Pinatunayan na nga ng mga Armenian eh. Diba? Mamaya, titingnan natin paano pinatutunayan na ang faith ay genuine. Abay, siya pa nag-garantor. Ano siya? Banal na Espiritu? Kita nyo? Ginampanan niya ang papel ng Holy Spirit. Siya pa nagsabi, save yang mga Armenian. Karga mo sa akin yan. Ako nagagaranti. Save yang mga Armenian na yan. Antindi. Dito po ang sabi, ang Espiritu po ang nagpapatotoo kung sino po mga anak ng Diyos. Yung pinapatnubayan po ng Diyos, sila po ang mga anak ng Diyos. Di ba maliwanag? So ngayon, ito po. Ano ang mga ebidensya na ang pananampalatay bunga ng kapanganakang muli? Number 1, saving faith actively works. Gumagawa po. You see, saving faith is not just an intellectual head knowledge, intellectual asset. Saving faith is an active principle. Buhay po yan. Hindi po yan dormant, intellectual, one. Ano sabi ni James? Faith without works is dead. And by works is faith made perfect. How can you prove that his faith, your faith, my faith is a genuine one? By works. Mga kapatid, nasa Bible po yan. Justification by faith and justification by works. Tama? Ayan nasa Bible Sabi ni James a man is not only justified by faith but by works. So ano ibig sabihin? Faith plus works? No. Faith lang. Ang justification by faith. But it is evidenced by works. It is proven by works. Kasi pag wala kang napatunayan sa gawa, hindi totoo yung pananampalataya mo. Nababasa po. Kaya hindi maaaring hindi pakita sa gawa Hindi para ma-save. Kundi para patunayan save. Yun Para patunayan mo, yung pananampalataya mo totoo. Ngayon, paano patutunayan ng mga Armenian na ang pananampalataya nila ay totoo? Sa pamagitan ng pagtakwil sa mga aral ni Kristo? Ayan ba ang saving faith? Ano po, evacuate na tayo. Pakibigay po to kay Brother Mark. Baka mabasa pa ito. Yan ay letter. So, pwede ka na mag-transfer. Approve. Thank you. Ang isang sumampalataya, no, hayaan nyo lang. Ready na ako maligo. Mamaya. Ayos lang mo yan. Lagi na pansin niya, tutulo di. Okay. Kasi, yung turo nila, easy bilibisim Basta lang sumampalataya, save na. Ano, wala nang gagawin. Ha? Okay na yun, ayos na buto-buto. Basta tinanggap, save na. Nag-believe, save na. Wala nang gagawin. May dadagdag ka.
Kung tunay ang pananampalataya mo, dagdag mo to. Sabi ni Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 Peter chapter 1 verse 4. Yan. At dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan. Kung nakatanan ha, sa kabulukang nasang libutan dahil sa masamang pita. Ngayon, ano ang prueba? Ano ang katibayan na nakatanan, naka-escape sa pollution of this world? Sa mga samampita, ito verse 5. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. Ang alin? Ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. You see, kaalaman, dadagdag. Kaya nga nagtuturo ng doctrines of grace eh. Kaalaman yun eh. Eh nung tinuro ang kaalaman, ni-reject. Ayaw idagdag. Kita nyo? May tungkulin pa, idadagdag eh. Di ba? Sa King James, sabi ko dito, and beside this, giving all diligence, add to your faith. So kung genuine talaga ang faith mo, dagdag mo to. Ano? Diligence, and to your faith, virtue, and to virtue, knowledge. Kaya nga, they continue eh. They that gladly receive His word were baptized, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Dadagdag kasi knowledge eh. If you continue in my word, dagdagan mo yung faith, then you are my disciples indeed. And i-reject. Ayaw na mag-continue. Save yun. Kita nyo, sa Bible, hindi papasay, mga turo nila eh. Walang ganun. Regardless daw kung ano raw paniniwala, kahit heresy. Ha? Kahit heresy. Sa 7 churches, kinukondem ng Panginoon heresy. Binabanta niya. Pinagre-repent niya eh. Pag hindi kayo nag-repent, parang saan ko kayo? Yung may doctrine of Balaam, doctrine ng Nicolite, doctrine ng Jezebelism. How about doctrine ng Arminianism? Heresy or not? Kaya hindi like matter po yan mga kapatid sa Diyos. Kaya wag nilang sasabihin, regardless, kung paniwala mo Arminianism o Calvinism, it doesn't matter. Ano it doesn't matter? Galit ang Panginoon. God hates heresy. God hates false doctrine. At pinagre-repent niya ang umahawak sa heresy. At pag hindi nag-repent, judgment. Ito, tanong ko. Ang tunay na saved, magre-repent o hindi? Eh paano kung hindi nag-repent? Saved? Oh. Di ba? Papatayin ng Panginoon eh. I will cast her into bed and them that commit adultery with her into great tribulation. And I will kill her children. I will spew thee out. I will remove your candlestick out of its place. May banta ang Diyos sa mga hindi magre-repent. Ito kaya mga Arminian, magre-repent kaya? Pag hindi nag-repent, save. Bahala na ho kayo dyan. Kung sa inyo, save. Di sa inyo, save. Oh, wala mga problema ho doon. Lastly, mga kapatid, hindi ko na ho tatapusin lahat itong haba. Sabi sa inyo, 2 oras po ito eh. Yun na lang. Una, active principle. Actively works, di ba? Pinaunlad niya yung pananampalataya. Nagpapatuloy sa mga aral ni Kristo, sa mga aral ng mga apostol. Hindi tinatakwil. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya na kapag liligtas ay lumilikha ng hindi makikwestyong pagsunod. May pagsunod. Ang tunay na pananampalataya, itaga natin sa bato ha, may pagsunod sa Diyos. Yan. Ang pagsunod, synonymous yan ng faith. Pakita ko sa inyo. John 3:18. Synonymous yan eh. Huwag mo sabihing pananampalataya pero walang pagsunod.
Genuine yun. Ano ka? Ba, hindi ho. John 3:18. John 3:18. He that believeth on him is not condemned. Yeah, believe. So, kailangan mag-believe para hindi makondemn. But he that believeth not is condemned already. Kita nyo? Pag hindi nag-believe, condemn already na, oh. Hindi ko condemn pa lang, ha? Condemn already. Bakit? Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So, believe. Di ba? Believe. Pero, pagdating dito sa verse 36, last verse, he that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Tagalog, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay. Di ba pagsunod yan? Sa makatwid, ang tunay na sumasampalataya, tumatalima sa anak. Ang hindi tumatalima sa anak, hindi totoo yan na sumasampalataya. Tama? Bakit ang parurusahan sa mga babasahin nating talata, yung hindi tumatalima? Tingnan nyo, 2 Thessalonians 1:8. Tapusin ko lang po itong point na ito. Tapos na po ako. Susunod na po yung ating pangalawang tagapagsalita. 2 Thessalonians 1:8. Na maghihiganti. Kanino? Sino maghihiganti? Yung Panginoon Kristo. Yan ang context dyan eh. Sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. King James, that obey not the gospel. Bakit hindi sinabing that believe not the gospel? Bakit sinabing that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ? Kita nyo? Tama ba? Obedience is synonymous with faith. Faith is synonymous with obedience. Again, 1 Peter 4:17. 1 Peter 4:17. For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it is first begin at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God? Ba hindi sinabing that believe not the gospel of God, but obey not the gospel of God. So, hindi sumusunod sa aral ni Kristo, hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan, hindi ho totoong sumasampalataya ho yan. Sabi lang nila yan, akala lang nila yan, kasi pinakikita nila sa kanilang mga gawa na sila po'y mga rebelde, tampalasan, suwail. Nakikita naman sa gawa eh. Pinakikita mo na nga yung katotohanan, ayaw pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, kayo sa aman ninyong dyablo. O, kita nyo? Bakit? Ayaw nyo maniwala sa truth eh. Kasi, natetest natin sila eh. Pag tinuro mo yung truth, hindi para ma-save. Eh, sabi nila eh, kayo nagtuturo, faith plus tulip equals salvation, tulip salvation. Kailangan mag-believe sa doctrines of grace para ma-save. Sino sabi sa inyo para ma-save? Ang pinag-usapan natin dito, save na. Kasi sabi nyo eh, ang mga Armenian, save na eh. O sige, patunayan natin. Yung nagtatakwil sa aral ni Kristo, save yun. Ngayon, dapat ba siyang maniwala sa aral ni Kristo para ma-save? Wala! Hindi para ma-save. Ang pinag-uusapan, save na eh. Sabi nyo, save eh. Patunayan natin. Oh. Parang ganito lang ho yan mga kapatid eh. Yung sana yung pangatlo eh. Yung kabanalan. Ang tunay na may saving faith, namumuhay sa kabanalan. Hindi sa kabalbalan. Mga pastor eh, puro mga ngalon niya eh. May nagtanong sa akin yan, Pastor, ano masasabi nyo kay Pastor ganun? Kasi alam nila, babaero. Sikat na pastor sa Maynila.
makapangyarihan. Alam nila, babaero. Ang mga nagtanong Bible Bap. Nung nag-Bible conference kami doon sa Hinigaran. Sa Negros. Binasa ko yung Titus chapter 2. Yung biyaya. Ang biyaya na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag. Na nagtuturo. Ano yung tinuturo ng biyaya na nakapagliligtas? Kabanalan, tinuturo po, katwiran. At hindi pag-ayon sa sanlibutan. At pagbibigay sa pita ng laman. Yun yung talaga nasave sa grace. Namumuhay sa kabanalan. Kasi kung walang kabanalan, ay walang makakakita sa Panginoon. Hebrews 11:18. Ngayon, dapat ba tayong maging banal para masave? Yung ba turo? Magpakabanal tayo para masave? Hindi o. Ang sinasabi na, kung save ka, magpakabanal ka. Ganon din naman, dapat bang paniwalaan doctrines of grace para masave? Hindi. Kung save ka, tatanggapin mo yan. Hindi para masave. Kasi sabi mo, save ka eh. Patunayan mo. Aral ni Kristo. Ba't tayo mong tanggapin? Tinatakwil mo. Kaya yun ang sabi ko eh, bumabanat sa akin eh. Sa inyo pala, basta na sumampalataya, kahit itakwil ang mga aral ni Kristo, ayaw sumunod sa Panginoon, save. Di sa inyo na lang yan. Yung converts ninyo, sa inyo na lang. Hindi o ganyan turo ng Panginoon. May pagsunod. Last verse. Hebrews 5:9. Sino mga ligtas? Hebrews, liliwanagin ng Hebrews 5:9. And being made perfect, sino yan? Jesus Christ, ating Panginoon Kristo. He became the author ng alin? Ng eternal salvation. Nino? Ng unto all them that obey Him. Author ng salvation lamang si Jesus Christ sa mga sumusunod sa Kanya. Namumuhay sa kabanalan, sa katwiran. Gumagawa ng kabutihan. Actively works, good works. Yan. Kasi ordained sila dyan. Yun pong punto natin. Yun po yun, mga kapatid. Susukatin natin ating mga sarili. Si Abraham nga Abraham obeyed God by faith. Sabi sa Hebrews 11:8. By faith, Abraham obeyed God. Yun, pinatunayan niya yung faith niya. Genuine. Sumunod siya. Sumunod tayo. Marami sa mga tao ngayon, interesado sila sa mga pangako ng Diyos. Dami nagke-claim ng mga promises of God, pero hindi sila interesado sa mga kautusan ng Diyos. Ayaw nila ng kautusan. Marami sa mga tao gustong-gusto nilang pagpapala ng Diyos, pero ayaw nila sa pagsunod sa Diyos. Yan ang mga bulaang mananampalataya. Napakadami niyan. Tares among the wheat. Tanong, totoo bang nakaranas ka na ng kapanganakan muli? Salvation must be not only legally, but it must also be experimentally. Actual, experiential salvation. Hindi lang head knowledge. Talagang gumawa ang Espiritu ng Diyos sa puso mo. Talagang binago ang puso. At kailangan makita yung bunga. Dagdag ko pa sa pagtatapos. Naalala ko. Marami kasi sa atin, dati mga Arminian tayo na-convert sa doctrines of grace, lipat lahat. Lipat. Dahil sa doctrine. But not by regeneration. Maraming Arminians na naging sovereign gracer by indoctrination, but not by regeneration. I don't know sa inyo sa iba, nung lumipat sa kampo ng sovereign grace, dala-dala yung salvation ng Arminianism Dala-dala Talaga bang na-convert? Talaga bang na-regenerate ng Arminian? Sa tingin ko, sa maling mga turo, hindi mako-convert yan, hindi ma-regenerate yan, maling mga turo
Yan ang itatakil natin mamaya, yung tamang kaalaman ng kaligtasan. Dapat tamang kaalaman pagdating sa kaligtasan Dahil pag mali, mali salvation. Pag mali salvation, save yun. Tama salvation niya. Kung mali salvation, hindi save. Tama? May God bless the message sa atin, mga puso. Mga puso. Salamat po. Tigil na po ako. Sunod na po ang ating speaker. Iba nga, hindi doctrine Isang D. Kaya naglipatan Dollar.